Merry Christmas po. Dahil di ko pa kayo nababati ng Merry Christmas. And Happy New Year. Lahat po tayo ay gusto nating maging masaya, kaya ganun yung bati natin. Merry Christmas, Happy New Year. We all want to be happy. And that's obvious. Pero syempre, maraming mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan at nakaka-apekto dun sa kaligayahan na gusto nating maranasan. And we thank the Lord dahil may mga Christmas parties, may mga family reunions. Pero in a way, parang natatabunan lang din yung mga bagay na o mga problema na kinakaharap natin. Once all the parties are over, syempre balik na naman tayo sa reality. Babalik kayo sa mga difficulties ninyo sa trabaho. Kailangan ninyong harapin yung problema ninyo sa relasyon ninyong mag-asawa. Harapin na naman ninyo yung mga financial troubles ninyo sa family or any kinds of troubles na kinakaharap natin. And of course, umaasa tayo na kapag New Year ay mayroong hope na umaasa na mas maganda yung mangyayari pagdating ng 2025. Pero wala naman tayong certainties kung ano mangyayari next year. Maaaring may inaasahan kang trabaho or promotion o may inaasahan ka ibang tao na makakatulong sa'yo o makapagpapasaya sa'yo. Pero alam natin na wala namang permanente sa mundong ito. Wala naman talagang sigurado sa mundong ito. Na wala namang tao na sigurado na maaasahan natin at hindi tayo bibiguin, hindi tayo madi-disappoint. Pwede kang lokohin ng ibang tao. Pwede yung may utang sa'yo ay mangako na mabayaran na yung utang sa'yo. Pero kahit na gusto niyang bayaran, pero dahil sa sarili niyang limitasyon, ay wala naman din siyang magagawa. Or pwedeng yung inaasahan natin ay kuhanin ng Panginoon sa atin sa oras na hindi natin inaasahan. So kaya sa pagkatapos ng taong ito at sa pagsalubong natin sa susunod na taon ay maganda na ipaalala sa atin na tanging Diyos lang at yung kanyang mga salita ang maaasahan at makakapitan natin. Ulitin ko tanging Diyos lang at ang kanyang mga salita ang maaasahan at makakapitan natin. Dahil Diyos lang at ang kanyang mga salita ang perpekto, permanente at talagang maaasahan na hindi magbabago kahit kailan. And so makita po natin itong basic truth na ito sa passage na binasa natin kanina, Psalm 119. Ito po yung pinakamahabang awit mula verse 89 hanggang 96. Ito na po yung ika-12 bahagi ng Psalm 119 na almost every year, either year-end or beginning of the year, ay pinagbubulayan natin mula verse 1. But hopefully in 5 or 6 years, matapos natin yung Psalm 119. And isang reason ay para ipaalala sa atin. Sa pagkatapos natin ng taon o pagsimula natin ng taon, yung basic na katotohanan na napakahalaga, vital, essential, yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung titingnan natin yung buong Psalm 119, ito ay awit tungkol sa salita ng Diyos. Almost every verse, so 176 verses, ay mayroong references with just a few exceptions tungkol sa Word of God. So tinatawag din itong acrostic psalm. Acrostic. Ibig sabihin ng acrostic, kung mapansinin niyo, bawat 8 verses ay mayroong nakalagay na subtitle. Sa text natin ay lamed. So yung nakaraang section, cup. Yung susunod sa Sunday, pag-aaralan natin ay mem. So yung mga salita po na yun ay tumutukoy sa pangalan ng bawat letra
sa Hebrew alphabet. So, yung lamed, halimbawa, so, ibig sabihin, bawat verse sa section na ito ay nagsisimula sa letrang lamed. Ito yung hawig ng letter L sa letra natin. So, bawat verse, mula verse 89 hanggang 96, ay nagsisimula sa lamed. Ganyan yung tsura na. So, basta, pero hindi natin makikita syempre sa English or Tagalog. So, makita natin, if you know Hebrew, makita mo na sobrang beautifully composed na poetry itong Psalm 119. Hindi ito basta-basta sinulat lang. Carefully and beautifully crafted yung bawat verse po nito. And so, nagpapakita ito sa atin na yung sumulat, ito yung puso niya para sa Diyos, para sa kanyang salita. And kapag sumusulat, di ba may mga tao na sumusulat ng awit kasi, siguro, sobrang inspired siya, sobrang dami niyang blessings na na-experience. Pero, kung makita natin yung experience nitong psalmist, actually, babad sa hirap yung dinaranas niya sa buhay niya. Sinasabi ni iba na ito ay si King David, pero we're not sure kung sino yung sumulat na ito. Like sa previous section pa lang, before itong passage natin, makita na natin yung hirap na dinaranas niya. Tinatanong niya ang Diyos, look at verse 82. Tinatanong niya yung Diyos na, Lord, kailan dating yung comfort na ibibigay mo sa akin? Tapos tanong niya yung lament niya sa Panginoon sa verse 84, how long must your servant endure? Tapos, meron siyang mga kaaway na nagper-persecute sa kanya. May mga tao na nagsasalita ng kasinungalingan laban sa kanya. Sinabi niya sa verse 85, verse 86 na parang itong mga tao na ito ay nagkukay na ng patibong para siya ay mahulog. And feeling niya, katapusan na niya. Sabi niya sa verse 87, they have almost made an end of me on earth. Feeling niya, katapusan na niya. And alam natin, lahat sa atin na may katapusan yung buhay natin sa mundong ito. Lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito ay merong katapusan. That makes our life fragile. Di ba hindi sinabi ni Apostle James, sa James chapter 4 verse 14, na yung buhay natin ay parang usok, na isang iglap ay nandyan, tapos maya-maya lang ay wala na. And ganyan yung buhay ng tao. And so dahil ganyan ka-fragile yung buhay ng tao, so kailangan natin ng isang bagay na makakapitan. Isang bagay na hindi maglalaho. Kailangan natin ng pader na masasandalan. Yung pader na alam natin na hindi magigiba. Kailangan natin ng bato na matutuntungan. Yung bato na alam natin na hindi guguho kahit ano yung mangyari sa mundo. And it is more than just wishful or positive thinking. Katulad na sinasabi ng ibang tao na 2025, be good to me. Na parang kinakausap nila yung susunod na taon na maririnig sila dun sa wish nila. They wish na maganda yung mangyayari sa kanila next year. Pero paano pag hindi maganda yung nangyayari sa atin next year? Paano kung mas maging malala pa yung 2025 kaysa sa 2024? And so, itong psalmist sa section natin, when you look at verse 92, may affliction pa rin siya. Sabi niya, my affliction. And then when you look at verse 95, hindi pa rin mawawala yung mga masamang tao na gumagawa ng paraan para patayin siya. The worst is not over for his life. Pero sa kabila ng lahat ng ito, paano siya nakakasulat ng ganitong awit? Paano siya nakakapag-celebrate pa rin at nagpupuri pa rin sa Diyos at nandun pa rin yung joy sa kabila ng mga difficulties na na-experience niya? Dahil para sa kanya, kahit gaano kahirap yung maging buhay niya, alam niya na meron siyang maaasahan. Alam niya na ang salita ng Diyos ay permanente. Alam niya na ang salita ng Diyos ay maaasahan.
alam niya na ang salita ng Diyos ay perfecto. So ito po yung tatlong bagay na makikita po natin sa pagbubulay po natin itong 8 verses na ito. So una, sa verses 89 to 91, ay malinaw na makikita na ang salita ng Diyos ay permanente. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung salita ng Diyos. Dahil ito ay everlasting, eternal, or forever. Ito yung first word na ginamit sa verse 89. Sabi doon, forever, O Lord, forever, O Yahweh, your word is firmly fixed in the heavens. Ano sabi ito po sa salita ng Diyos? Forever. Firmly fixed. Sabi sa Tagalog, sa ASD, Panginoon, ang salita mo ay mananatili magpakailanman. Hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Sino sa atin ang gusto ng stability, security, certainty sa buhay? We all want that. Kung yun ang gusto natin, ibig sabihin, we need the Word of God. We need the Word of God. Kung sinabi niya na yung salita ng Diyos ay nakapako sa kalangitan, sabihin kung paanong yung kalawakan na yan ay, alam mo na pagising mo sa umaga ay nandiyan pa rin. Sinabi naman niya sa verse 90, sa second line, na yung permanency ng salita ng Diyos ay nakabatay din sa paglikha ng Diyos sa mundo. Sabi niya doon, you have established the earth and it stands fast. Sa Tagalog, matibay niyong itinatag ang mundo, kaya ito'y nananatili. So, ang daming uncertainties sa mga nangyayari sa buhay natin. Tinuturuan tayo ng psalmist na tularan siya sa pagtingin sa nilikha ng Diyos. And sometimes we take for granted yung mga bagay na nilikha ng Diyos na kitang-kita natin sa paligid natin. Meron tayong Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa pagtingin sa nilikha niya ay nais ng Diyos na pagbulayan natin na kung paanong hindi tayo nangangamba na pagising natin isang umaga ay wala na yung mundo, wala na yung mga bituin, wala na yung araw, wala na yung buwan. Because andun yung certainty natin na hindi basta-basta maglalaho yung mga bagay na yan. We can also be confident na hindi magbabago ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 152, ang inyong mga katuruan ay magpapatuloy magpakailanman. So yung salita ng Diyos ay eternal at hindi nagbabago dahil ang Diyos ay eternal at hindi nagbabago. Sabi ng Panginoong Yesus na yung salita niya actually mas permanente pa kaysa sa langit at lupa. Di ba sabi niya sa Mark 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Isaiah 40 verse 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Yung langit at lupa, lahat ng bagay sa mundo ito, ay mukhang permanente, hindi dahil sa kanilang inherent na pagiging permanente, kundi dahil sa nais ng Diyos. At kung isang araw ay ninais ng Diyos na maglaho ang lahat, ay maglalaho lahat. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay nananatili lang dahil sa desisyon o kalooban ng Panginoon. By His Word, all things were created. Sa isang salita lang ng Diyos, pwede rin maglaho ang lahat. Sabi sa Psalm 119, sa verse 91, ang lahat ng bagay ay nananatili hanggang ngayon ayon sa inyong nais. Dahil ang lahat ng bagay ay sumusunod sa inyo. Sa English, all things are your servants or slaves. Ibig sabihin, ang Diyos yung master. Kung ano yung sabihin niya, kung sinasabi niya sa araw na manatili siya dyan, kaya nananatili yung araw. Kaya nananatili yung distansya ng araw sa mundo at hindi tayo natutupok ay dahil sa salita ng Diyos. And talking about the Son, yung binasa natin kanina sa Hebrews 1:3, about Christ, about the Son of God.
na bilang Diyos, ano sabi doon? He upholds the universe by the word of His power. Nananatili ang lahat dahil sa salita ni Kristo. So yung sumulat ng Psalm 119, matapos siyang hampasin ng malalakas na alon sa kanyang buhay, sinabi ni Charles Spurgeon na dito ay makikita natin siyang nakatayo sa isang matibay na bato. Sabi ni Spurgeon, God's word is not fickle or uncertain. It is settled, determined, fixed, sure, immovable. Ito yung salita ng Diyos na pinapakinggan natin, binabasa natin. So kung ganito yung salita ng Diyos, hindi maglalaho, hindi magbabago, walang hanggan, ibig sabihin, we can trust na yung katapatan niya sa bawat isa sa kanyang mga anak ay hindi nagbabago. Bakit natin pagdududahan yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako kung ang kanyang mga salita ay permanente? Sabi sa first line ng verse 90, ang inyong katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Your faithfulness endures to all generations. Kung paano naging tapat ng Diyos sa pangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob, kung paano naging tapat ng Diyos sa mga pangako niya kina Moises at sa Israel, kung paano naging tapat ng Diyos kina David, kay Solomon, at sa lahat ng kanilang salinlahi, makakatiyak tayo, God will always and will continue to be faithful to us. Kung paano naging tapat ng Diyos the past few years, kung paano naging tapat ang Diyos sa atin this year, makatitiyak tayo na anuman yung mangyayari sa 2025, God will remain faithful to His promise. Ito yung stability na kailangan natin. Ito yung certainty na kailangan natin. Ito yung assurance na kailangan natin. Ano man yung harapin natin sa buhay. May mga lalaki na madaling sumuko sa ipinangako nila sa kanilang asawa kapag nahihirapan nila sila sa kanilang relasyon o hindi na matiis yung ugali ng kanilang asawa. May mga tao na kapag nangako ay hindi tinutupad yung kanilang pangako. Pero we can be sure na ang Diyos ay mananatiling tapat kailanman. And so, ayon sa first three verses, God's word is an enduring word. Mananatili ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay eternal. And we don't often reflect sa katotohanan na ang Diyos ay eternal. Ang Diyos ay walang hanggan. Sa sinulat ni Stephen Charnock na Discourses on the Existence and Attributes of God, yung panglima niyang discourse ay may kinalaman sa on the eternity of God. And sinabi niya na when we reflect on the eternity of God, sobrang comfort yung binibigay nito sa atin ng mga Kristiyano. Sabi niya kung ang Diyos ay eternal, dahil siya ay Diyos na nakipagtipan sa atin, ibig sabihin siya yung ating eternal good and possession. Katulad ng sinasabi sa Psalm 48 verse 14. This is God, our God, forever and ever. He will guide us forever. And sinabi pa ni Charnock na yung kasiyahan natin, ibig sabihin, nakadepende sa presensya ng Diyos. And if the presence of God is eternal, ibig sabihin, enjoy natin, yung happiness natin ay eternal. Happiness cannot perish as long as God lives. Kahit tapos na yung Merry Christmas, kahit tapos na yung Happy New Year, our happiness will remain dahil nananatiling buhay ang Diyos. He is the first and the last. The first of all delights, nothing before Him. The last of all pleasures, nothing beyond Him. And sinabi niya na, anumang kaguluhan yung maranasan natin sa church or outside the church sa mundong ito, the church eyes are to be fixed upon the eternity of God's throne, where He sits as governor of the world. No creature can take any comfort in this perfection but the church. Other creatures depend upon God, but the church is united to Him. If you are not, kung hindi ka kabilang sa church, if you are not a follower of Christ, hindi ka magkakaroon ng ganitong kumpiyansa sa buhay. And anong katatakutan natin?
sa mga taong mortal, sa ni Charnock, when an immortal God has promised protection in His Word and lives forever to perform it. Sinabi pa niya na kung ang salita ng Diyos ang tinutuntungan ng pagtitiwala natin, yung kanyang katotohanan, ang katiyakan ng kanyang sincerity, ang kanyang pagiging walang hanggan ng katiyakan ng kakayahang isagawa, ang sinabi niyang gagawin niya. The word of our God will stand forever. Isaiah 40 verse 8. And so mga kapatid kay Kristo, I will ask you, ito ba yung pinaniniwalaan ninyo tungkol sa salita ng Diyos? Sa pagpasok ng bagong taon, nakadepende ba ang kasiyahan mo o ang seguridad mo sa mga pabago-bagong nangyayari sa mga bagay sa mundong ito? O meron kang matibay na assurance dahil itong kasiyahan mo, itong katiyakan mo ay nakatali, na nakakabit, nakaangkla, nakaugat sa walang hanggan at di nagbabago na salita ng Diyos. Make sure you answer that question. Pangalawa. So sa next 4 verses, verses 92 to 95, may naman natin na ang salita ng Diyos ay maasahan. So kanina, ang salita ng Diyos ay permanente. Ngayon naman, ang salita ng Diyos ay maasahan. Maasahan dahil nga permanente yung salita ng Diyos. So naghahanap tayo ng maasahan kapag kailangan natin ng tulong. So nung 3 araw, 4 araw na ako na may sakit. At hindi ko alam kung paano ako gagaling. Ay kailangan ko nang magpadala sa ospital at least para ma-check up. And so last Monday, ay hindi man ako pwedeng masamahan ng asawa ko dahil walang magbabantay sa mga anak namin. Tapos hindi rin pwede si Daddy kasi sinasamahan niya si Mami. May maraming kailangan gawin. Buti na lang nandiyan ang kapatid ko, si Delwin. At sinamahan ako sa ER sa Castro. At so halos 5 oras kami doon. And may mga tests, may mga observations. Pero sabi ng doktor, pwede mo magpa-confine, pwede din ako umuwi. Siyempre, uwi na lang ako lamang. Doon pa ako magpasko sa ospital. Nagbigay lang ng mga meds. And so buti, nakauwi ako. And mayroong tulong na ibinigay ng Diyos nung ako ay may sakit. And so lalo na kung it's a matter of life and death, mas lalong kailangan natin ng tulong na makakapitan. And itong psalmist, yung affliction, yung paghihirap na dinaranas niya, hindi lang siya basta may sakit. Actually, it's really a matter of life and death. Mayroong threat inside, mayroong threat outside. When you look at verse 92, sabi niya, mayroong threat inside, namatay na sana ako dahil sa pagdadalamhati. Ganun yung experience niya. And in verse 95, mayroong ding threat outside. Nag-aabang ang masasama upang ako'y patayin. So, sa mga ganong life-threatening situation, siyempre, hanap ka na ng makakapitan na makapagsasalba sa iyo o tutulong sa iyo. At para sa kanya, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Para sa kanya, maasahan ang salita ng Diyos. Para sa kanya, ang salita ng Diyos ay makapagliligtas, nakapagbibigay buhay, life-saving, life-giving, ang Word of God. So maraming tao ang namamatay dahil din sa matinding kalungkutan. Iba dahil sa depression. Yung iba ay pinipili na lang, mas mainam pa lang, mas mainam na lang na magpakamatay kaysa maranasan yung hirap sa mundong ito. Kung hindi man
magpakamatay, pero kapag makita mo sa mukha ng tao na yon, yung bakas ng kalungkutan na dinaranas niya, parang walang kabuhay-buhay yung kanyang mukha because of that experience. And nangyayari yung mga bagay na yun dahil yung kagalakan natin usually ay tinatali natin sa mga bagay sa mundo ito na hindi naman permanente at maaaring mawala sa atin anytime. Pero itong psalmist, sabi niya sa verse 92, sabi niya, kung ang inyong kautusan ay hindi nagbibigay sa akin ng kaaliwan, namatay na sana ako dahil sa pagdadalamhati. So sinasabi niya positively dito na, your law is my delight. Dahil yung salita mo, Panginoon, yung kagalakan ko, yung kaaliwan ko, yung kasiyahan ko, yung kalakasan ko. Kaya ako ay nananatiling buhay. Hindi niya sinasabi na wala na yung pagdadalamhati niya. Hindi niya sinasabi na wala na yung kalungkutan niya. Pero sinasabi niya, nananatili akong buhay. Dahil ang salita mo, Panginoon, yung kagalakan ko. Sabi ni Spurgeon, that word which has preserved the heavens and the earth also preserves the people of God in their time of trial. The same God na yung salita niya ang nagpapanatili ng langit at lupa, siya rin yung Diyos na nagpapanatili sa kanyang mga anak sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. And we also experience that. Dahil sa salita ng Diyos, sa mabuting balita ni Kristo. Diba? Alam natin na kung hindi dahil sa salita ng Diyos, matagal na sana tayong napahamak. Meron tayong buhay dahil sa mga salita ni Kristo na narinig at pinaniwalaan natin. Diba sabi niya sa mga disciples niya, John 6:63, it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words which that I have spoken to you are spirit and life. Yung mga salita ni Kristo, yung buhay natin. Pero nung panahon na narito siya sa mundo, hanggang ngayon, maraming tao hindi naniniwala sa mga sinasabi niya. Maybe some of you, hanggang ngayon na hindi naniniwala sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. So yung iba ng panahon niya, tumalikod na, umalis na. Dahil hindi nila nagugustuhan yung narinig nila sa mga sinasabi ni Christ. And then tinanong ni Christ sa mga disciples niya, especially yung 12 apostles. Sabi niya, kayo, aalis din ba kayo? And sabi ni Peter, sa John 6:68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So kami pupunta. And that same Peter na nagpapaalala sa mga Christians na dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Siya yung same Peter na sumulat ng 1 Peter. And then sinabi niya sa chapter 1 verse 23 about the Word of God na since you have been born again, nagkaroon kayo ng buhay, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. And this is the good news that was preached to you. Salita ng Diyos yun ang nagbigay ng buhay sa atin. If we are Christians, we are born again. Paano tayo na born again? Only through hearing the words of Christ. At kung mayroong isang tao na nakatulong sa'yo, kung mayroong isang tao na sinasabi mo na utang ko sa tao na ito yung buhay ko, o may isang tao na nagbayad ng malaking pagkakautang mo at malaya ka na sa mga utang. O may isang tao na mayroong malaki na naitulong sa iyo. For sure, yung tao na yun hindi mo makakalimutan. At paano natin, bakit natin kakalimutan yung salita ng Diyos na nagsalba sa atin nung tayo ay patungo sa tiyak na kapahamakan? Bakit natin kakalimutan yung salita ng Diyos? Kaya ganito yung resolve ng psalmist. Sabi niya sa verse 93, hindi ko kailanman lilimutin ang inyong mga tuntunin. Dahil sa pamamagitan nito'y patuloy niyo akong binubuhay. Sabi niya, I will never forget. Hindi lang ito about memory. Mag-memorize ng mga verses. One verse a day, keep the devil away. It's not just about memory verses. Napasa kanya ang salita ng Diyos, hindi lang pang Sunday. Hindi lang weekly. Hindi
Hindi lang din everyday na para ma-check mo yung Bible reading plan. Na para sa kanya, yung salita ng Diyos ay very essential, vital. Na alam niya na hindi siya mabubuhay kung wala yung salita ng Diyos. And how sad many Christians, they think they can go by without the Word of God, without reading the Word of God for 2 days, for 3 days, for 1 week, for even 1 month. So dapat nating ituwing ang salita ng Diyos na parang gatas ng sanggol na hindi pwedeng laktawan ay isang araw, o 2 araw, o 3 araw. Diba sabi ni Peter sa 1 Peter 2, verses 2 to 3, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Nakalimutan mo na ba kung gaano kahalaga? Is a matter of life and death importance. Kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos sa buhay mo. Do we seek the Word of God every day? O nandun ka sa point ng Christian life na tinuturing mo na yung Word of God ay optional lang? O para lang yan sa mga pastor? O para lang yan sa mga super disciples? But we need to think again. Saan ba nakadepende yung buhay natin? Can you actually live your life without the Word of God? So yung buhay natin ay nasa mga kamay ng Diyos. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya din yung may kapangyarihan na bumawi ng buhay natin. And siya rin yung may kakayahang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya sa bandang muli, maybe ngayon, some people, they're so comfortable sa buhay nila, hindi nila nararamdaman na kailangan nila yung tulong. Pero dadalhin tayo ng Diyos sa punto ng buhay natin na isusubsub tayo at wala na tayong ibang malalapitan. Wala na tayong ibang mahinga ng tulong. Wala na tayong ibang makakapitan. Kaya sabi niya, ito yung prayer ng psalmist. Nandun siya sa point ng life niya na gano'n. Sabi niya sa verse 94, ako'y inyo. I am yours. Kaya iligtas niyo po ako. I am yours. Save me. So yung confidence niya dito na meron siya na ililigtas siya ng Diyos ay nandun sa katotohanan na He belongs to God and God belongs to Him. Na alam niya na if He belongs to God, God will not forsake His own. Kahit kailan hindi pababayaan ng Diyos ang mga anak niya. And makakaasa tayo na because we are in Christ, we are in the family of God, God is our Father, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pababayaan tayo ng ibang tao, but God will never leave us, nor forsake us. Sabi ni Jesus sa John chapter 10, verses 27 to 28, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. We're in good hands with Christ. At kung tayo ay kabilang sa kanyang mga tupa, we have this assurance. Pero paano mo malalaman kung ikaw ay kabilang sa mga tupa ni Kristo? Ano sabi niya dito? My sheep hear my voice. They follow me. Ang mga tupa ay nakikinig sa salita ni Kristo. Sinusunod ang salita ni Kristo. Diba kaya sabi niya dun sa second line ng verse 94, ako'y inyo, kaya iligtas niyo po ako dahil pinagsisikapang kong sundin ang inyong mga tuntunin. Hindi niya sinasabi dito na dapat siya na iligtas ng Diyos. Hindi niya sinasabi dito na He's deserving of God's help dahil siya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang sinasabi lang niya dito ay yung confidence na siya ay kabilang sa Diyos dahil nakikita niya sa buhay niya yung positive attitude sa Word of God. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isa sa mga tupa ni Kristo kung araw-araw naman na pinangangalandakan mo sa buhay mo na ikaw ay sumusuway sa mga utos ni Kristo. At kung ikaw ay sumusunod sa mga utos ni Kristo, ibig sabihin, sa halip na
Akala natin nagmamalaki yung psalmist na iligtas mo ako dahil sumusunod ako sa mga utos mo. No, actually, nagpapakita pa nga yun ng humility na inaamin niya na, Lord, sumusunod ako sa iyo. Kailangan ko yung tulong mo, kailangan ko yung pagliligtas mo para makapagpatuloy ako na sumunod sa iyo. This is an expression of humility na kailangan niya yung tulong ng Panginoon. And dumating din sa time, lahat naman sa atin, we're not perfectly obedient. Dumating yung time na nag-struggle tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. We're all struggling in many ways. Pero kapag dumating yung nararamdaman natin yung ganong difficulty, ano ginagawa natin? Sisikapin lang ba natin na pagbubutihin ko na para bang nagsisikap tayo sa pamamagitan ng sarili nating lakas? Or do we cry out to God for help? Lord, nahihirapan akong sumunod sa iyo sa relationship ko. Nahihirapan akong sumunod sa iyo sa paghawak ko ng pera. Nahihirapan akong sumunod sa iyo sa pagsasalita ko sa asawa ko. Nahihirapan akong sumunod sa iyo sa gusto mo na patawarin yung nakasakit sa akin. Help me. I need your help. Tulungan mo ako. Kapag pahirap yung sitwasyon natin, mas nagiging prone tayo na makalimutan kung ano talaga yung kailangan natin. Isip tayo ng isip kung ano yung diskarte na gagawin natin. Paano ma-solve yung problema natin. Kung paano gagawa ng paraan. And we forget kung sino talaga yung maasahan. Naghanap tayo ng solusyon. Ano yung gagawin ko? Search sa internet. Google. Naghanap tayo ng solusyon o hingi tayo ng payo sa ibang tao. Or titignan natin, paano kaya ginagawa ng mga tao na ito sa church? Paano nila na overcome yung mga difficulties nila sa buhay? And we easily forget na sapat yung salita ng Diyos. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo tulong sa iba. Pero the way we approach our problems in life betrays our confidence sa sufficiency ng Word of God. Pero itong psalmist, sinabi niya na hindi problema or circumstances niya o yung mga kaaway niya yung mga ibabaw sa isip niya. Di ba kapag marami tayong problema, maraming tao na kinasasaktan natin ng ulo, diba? Kasi yun yung palagi na iniisip natin. Pero itong psalmist, sabi niya sa verse 95, nag-aabang ang masasama upang ako'y patayin. Ngunit iisipin ko ang inyong mga turo. Ang iisipin pa rin niya, yung salita ng Diyos. Sa mga panahon na hirap ka, anong iniisip mo? Anong tumatakbo sa isip mo? Sa mga panahon may maaway sa'yo, ano yung pinagtutuunan mo ng pansin? Yung mga masamang sinabi o ginawa laban sa'yo? O yung mga mabubuting bagay na ginawa o sinabi ng Diyos para sa'yo? Ano yung mas nangingiba mo? Sabi ni Paul sa Philippians 4:8, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Paano magiging ganun yung laman ng isip natin kung hindi naman tayo naglalaan ng oras sa pagbubulay ng salita ng Diyos? We read the Word of God, but we don't rush reading the Word of God. We slow down. You open your Bible, read every word, understand every word, meditate, and just enjoy. Enjoy the Word of God. Enjoy the God of the Word. At may iba yung takbo ng pag-iisip natin. Maging iba yung damdamin natin. Magkakaroon ng ibang lakas, kumpiyansa. Yung pagharap natin sa bawat araw. Ang salita ng Diyos ay permanente. Ang salita ng Diyos ay maaasahan. And then lastly, just one verse. Ang salita ng Diyos ay perfecto. Verse 96.
Actually, salita lang Diyos talaga ang perfecto. Sabi sa verse 96, I have seen a limit Verse 96. I have seen a limit to all perfection, but your commandment is exceedingly broad. Of course, alam natin, sa mundong ito, wala namang nobody, no one is really perfect. Pero ginagamit pa rin natin yung word na perfect para i-describe isang bagay o isang tao na gandang-ganda tayo. O mahusay. O isang pagkain na masarap. Halimbawa, kapag nakita namin yung book na translated at published ng Treasuring Christ, tapos maamoy-amoy mo yung mainit-init pa galing sa printing press. Ano yung expression na perfect? Yung book na ito. Pero kapag binabasa na namin, may nakalusot na typo error, hindi pala perfect yung book. Or kapag nakatikim ka ng napakasarap na leche flan, nitong Noche Buena, na hindi ko pa natitikman, ubos na. Perfect. Ang first time mo nakatikim ng ganong kasarap na leche flan. Tapos yung katabi mo sasabihin, parang masyadong matamis. Hindi pala perfect yung leche flan. Kahit anong bagay sa mundong ito na maganda, mahusay, masarap, meron pa rin lagi na mas maganda, mas mahusay, mas masarap. Pero kung ikukumpara natin yung salita ng Diyos sa anumang salita ng tao, we will see kung ano ibig sabihin ng perfection. This is perfection. Kapag mga salita ng politiko, yung maririnig mo, alam mo na binobola ka, pero yung salita ng Diyos, perfecto, totoo, garantisado. Kapag yung asawa natin, yung nangako sa atin, maybe for the first few years, ay napapakatawan niya yung pangako niya. Pero dating yung time na he or she will reach yung limit or yung end ng kanyang mga pagsikap to be faithful. Pero pag ang pangako ng Diyos, perfecto, totoo, garantisado. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kapag yung tatay mo yung nangako sa iyo na bibigyan ka ng ganito ngayong Pasko, pero because of his limitation, ng ability niya, maaaring kahit gusto niya ibigay sa iyo ay hindi niya maibigay. Pero yung salita ng Diyos, kahit kailan, we will not disappoint us. Dahil ang salita ng Diyos ay perfecto, totoo, at garantisado. Exceedingly broad yung salita ng Diyos, sabi ng psalmist. Malawak, sobrang lawak. Hindi mo maabot yung limit ng perfection ng salita ng Diyos. Nung nakulong si Apostle Paul, kahit na nakagapos yung kanyang mga kamay o yung mga paa, sabi niya sa 2 Timothy 2:9, but the word of God is not bound. Ganyan kalawak yung salita ng Diyos. At sapat yung salita ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Kapag nangihina tayo, o gusto natin mabago yung buhay ng kaibigan natin, salita ng Diyos yung kailangan natin. Sabi sa Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Kung hindi mo alam kung anong desisyon na gagawin mo, o hindi mo alam kung anong ipapayo mo sa isang member ng church, kailangan mo ng isang major decision, sabi pa dun sa verse 7, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kung nalulungkot ka ngayon sa kalagayan sa buhay o sa takbo ng buhay mo, o apektado ka sa
kapatid mo sa Panginoon hanggang ngayon ay hindi nag-respond positively sa pagdidisiplina sa Kanya. Verse 8, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, sa di maubos ng mga problemang dumating sa buhay mo, o kaya sinusubuhan mo na yung dinidisciple mo na hanggang ngayon ay parang walang nagbabago sa buhay niya. Verse 8, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Kapag recently nawalan ka ng isang mahal sa buhay, o natatakot ka ngayon na mawala ang isang bagay na napaka-importante sa iyo. Verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. At sa dami-dami ng balita na mga narinig natin na kung ano-ano, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo, kung ano yung totoo. Verse 9, the rules of the Lord are true and righteous altogether. Perpekto ang salita ng Diyos. Salita lang ng Diyos ang perpekto. Why would we settle for anything less than the perfect Word of God? And so dito sa Psalm 119, sa verse 89 hanggang 96, pinapaalala sa atin ng Diyos na ang kanyang salita ay permanente, maasahan, at perpekto. Permanente ang salita ng Diyos. Maasahan ang salita ng Diyos. Perpekto ang salita ng Diyos. Permanente ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay walang hanggan. God is eternal. God is forever. Maasahan ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. At ang Diyos ang nagpapanatili sa buhay na meron tayo ngayon. At perpekto ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay perpekto. And so my prayer, as we end this year, maaaring punong-puno ng pagpapala, mga blessings na na-experience mo sa buhay, or medyo natatabunan ka ng mga problema o pagsubok sa buhay ngayon, or medyo roller coaster, yung emotional or spiritual experiences mo. Ang prayer ko ay patuloy ka na kumapit, patuloy ka na humawak sa salita ng Diyos. At magkaroon tayo ng resolution, matinding determination. Hindi lang pang January 2025, but to really resolve every day na babasahin natin yung salita ng Diyos, pagbubulayan natin yung salita ng Diyos, paglalaanan natin ng panahon yung salita ng Diyos, paniniwalaan natin ang salita ng Diyos, at susundin natin ang salita ng Diyos. Araw-araw, hanggang humihinga pa tayo. Let's pray. Our Father in heaven, our life is difficult, but we have a sure help. Salamat po sa bawat salita na lumalabas sa iyong bibig. Salamat sa bawat salita mo na napapakinggan namin. Tunay na masabi namin na hindi lang sa tinapay o anumang pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa iyo. Continue feeding us with your word. Praying, Lord, for everyone na magpatuloy yung pagkagutom sa mga salita mo. Na ito yung hahanap-hanapin namin araw-araw. Na ito yung kailangan namin araw-araw. And we are confident that we have a God who is able to provide for everything we need. Dahil ibinigay mo na ang iyong nag-iisang anak para sa amin. Thank you, Father, for Jesus. Thank you for your word. Thank you for the gift of life. This is our prayer. In Jesus' name, amen.
Amen.